Isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Tayo ngayon ay nasa ika-30 linggo na ng ating paglalakbay at pagninilay sa karaniwang panahon. Isa po siguro sa mga palagi nating ginagawa kapag gusto tayong matuto o di kaya kapag gusto nating malaman ang mga bagay, kapag gusto nating maliwanagan kung ano yung mga nangyayari, kung gusto tayong mandagdagan ang ating kaalaman ay sa pamamagitan ng mga katanungan. Pero minsan rin tayo ay nagtatanong, hindi upang mandagdagan ang ating kaalaman, hindi upang mabigyan ng o matuto tayo sa ibang bagay, kundi maraming beses tayong nagtatanong upang makita natin ang kahinaan ng ibang tao. Tayo nagtatanong upang makita natin kung saan sila magkakamali. At tayo nagtatanong dahil gusto nating ipakita na may alam tayo kaysa kanila. At ito yung sitwasyon. Ito yung ating napakinggan sa ating ebanghelyo sa linggong ito. Ang mga Pariseo nagtatanong kay Jesus tungkol sa pinakamahalagang kautusan. Mga kapatid, sa pananampalataya, isa sa mga napakahalagang bagay sa ating buhay pagsunod kay Kristo, isa sa mga mahalagang bagay sa ating pananampalatayang Kristiyano ay ang pananampalataya sa Diyos at higit sa lahat ang ating ugnayan sa kapwa. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay hindi pwedeng ihiwalay sa pagmamahal natin sa kapwa, sapagkat ang ating pagmamahal sa ating kapwa ay siyang pinakamatibay na halimbawa sa ating pagmamahal para sa Diyos. Kapag pinili natin ang magmahal, kapag pinili nating ibigin ang Diyos, tayo ay inaasahan niya na magmahal na walang pinipili, na magmahal tulad ni Kristo. Marami siguro sa atin na magtatanong, paano ba magmahal si Kristo? Paano ba magmahal ang Diyos? Sa pagmamahal ni Kristo, ang pagmamahal ng Diyos, dito nakabase. Dito nagiging maliwanag ang ating pagsunod higit sa lahat sa ating pananampalatayang Kristiyano. Mga kapatid, sa pananampalataya, sa linggong ito, sa ika-30 linggo ng karaniwang panahon, susuriin natin ang ating mga sarili kung gaano tayo nagmahal, kung paano tayo umibig, kung tayo ba ay malapit, higit sa lahat tayo ba ay sumusunod sa halimbawa ng pagmamahal ng ating Panginoon, higit sa lahat sa kanyang pamumuhay bilang tao at bilang Diyos. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, dito pinapalalahanan tayo kung paano nga ba ipakita ang isang pagmamahal, kung paano ipakita ang isang magandang ugnayan sa ating kapwa. Sa ating unang pagbasa, sinabi dito, kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa kanyang katawan. Kung susuriin natin higit sa lahat ang mensahe dito sa ating unang pagbasa sa aklat ng Exodo, makikita natin ito ang ugnayan ng kapwa-tao, kung paano makikipagkapwa, kung paano may pakita ng magandang halimbawa ang isang pananampalataya sa Diyos. Pero kung ating titingnan, napakalayo, tanggapin natin ang realidad na napakalayo ang ating pagmamahal tulad ng pagmamahal ni Kristo. Kung pagbabasihan lamang natin ang ating unang pagbasa, napakalayo na ang agwat kung paano magmahal si Kristo
at kung paano tayo magmahal bilang isang tao. Sapagkat kung titingnan natin ang ating unang pagbasa ngayon, makikita natin ang ating kahinaan. Makikita natin higit sa lahat na humihiwalay, na tayo ay lumalayo sa halimbawa ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil hindi natin nasusunod kung ano ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Sa panahon ng halalan, kung makikita natin ngayon sa mga social media, sa mga Facebook, sa ibang mga social media platforms, makikita natin na namakalayo ang ating pagmamahal tulad ng pagmamahal, tulad ng pag-ibig ni Kristo. Bakit tayo malayo? Bakit hindi tayo kapantay sa pag-ibig ni Kristo? Sapagkat makikita natin na marami sa atin ang punong-puno ng galit sa kanyang puso't isipan. Marami sa atin ang nagtatampo. Marami sa atin ang hindi nagmamahal at hindi nagpapatawad dahil sa pananaw, dahil sa perspektibo, sa ideya ng isang tao. Malayo tayo sa pag-ibig ni Kristo sapagkat hindi natin ipinapakita, hindi natin ipinadarama ang pag-ibig tulad ng Diyos. Mga kapatid, sa pananampalataya, siguro ang tanong sa atin sa linggong ito, paano ba natin masusundan? Paano ba natin may sasabuhay ang pag-ibig, ang pagmamahal na tulad ni Kristo? Mga kapatid, sa pananampalataya, isa siguro sa mga napakagandang pwede nating gawin sa ating pagmamahal sa kapwa is that we need to learn to have the desire, to have that goodness, something good to happen sa mga taong ayaw sa atin. Yung bang matuto tayo na mag-isip at higit sa lahat magsalita ng kabutihan kahit tayo ay nasasaktan. At least we have that desire of goodness towards others. Kahit tayo'y nahihirapan, kahit tayo ay iniwan, kahit tayo ang sinaktan, kahit tayo ang binabaliwala, at least we have that desire of goodness towards others. Mga kapatid, sa pananampalataya, if we have that desire in our hearts, surely our God will always extend His hands para tulungan tayo. If we have that desire in our hearts, kahit nahihirapan at nasasaktan tayo, pero ginawa pa rin natin kung ano ang tama, God will always give us the grace to follow Him, to be like Him, to love even na tayo ang nasaktan, kahit tayo ang nahihirapan. And that is the kind of love that we need to learn every day. Na ang katulad ng pagmamahal ni Kristo, ang kanyang pag-ibig, kahit nasaktan, iniwan, ay pinili pa rin magmahal at manatili. Tanong sa atin ngayon, handa ba tayong sumunod at maging katulad ni Kristo, na manatiling tapat at manatiling nagmamahal kahit nasasaktan? Mga kapatid, sa pananampalataya, sa 30 linggo sa karaniwang panahon, naway ating makita ang kahalagahan ng pagiging tapat sa pag-ibig tulad ni Kristo. Sapagkat dito nagsisimula, dito dadaloy ang kanyang biyaya, dito dadaloy ang kanyang pag-ibig upang maging katulad niya tayo, upang maging katulad sa ating pamumuhay ang kanyang pag-ibig na marunong manatili, tapat at magpatawad. Patnubayan tayo ng ating makapangyarihang Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.